nagkakaedad ka na talaga, tumatanda, ano? At, di na, napakaganda nung kinanta natin kanina, yung unang-una, di ba? Yung, Come thou fount of every blessing, my faith looks up to thee, di ba? Thou Lamb of Calvary, Savior divine, now hear while I pray, take all my guilt away, let me this day, thy rich grace impart, strength to my fainting heart, my seal and spirit, thou hast died for me, O may love to thee, pure, warm, and changeless, a living fire. Ito'y pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak. Pero napakaganda rin ang sumunod yung 124, di ba? Come thou fount of every blessing. Di ba? Na pinapakita rito yung Diyos na makapangyarihan, Diyos Ama, siyang lahat na pinagmumulan ng lahat ng blessing. Di ba? Malapat lamang na siya ipapurihan, marapat lamang na ituon natin sa Kanya yung ating isipan, di ba? At ito ang dapat, ito yung tawag sa atin na bilang ikaw, isang mananampalataya, ito yung tinawag tayo sa ganito. Kaya nga, yung dito sa ating aaralin ngayon, ito yung sa Matthew, may piyok pa, di pa nga kumakanta Matthew 22, ito yung tagpo na kung saan ay, alam niyo, nung mga first century, yung konteksto nito, yung mga Hudyo, mga teacher, lagi sila nagde-debate kung alin ba pinakamagaling, importanteng kautusan. At dahil dyan, tayo mo'y muna manalangin. Muli dakilang Diyos na sumasalangit, narito kami nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na kami, O Diyos, ay mag-aaral ng iyong salita. Nawa, O Diyos, samahan kami. Ikaw ang mapupurihan sa lahat ng mga bagay na ito, O Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Lagi silang, yung mga Saduseyo, mga Pariseyo. Yung Pariseyo kasi, sila yung may pagkilang, may progressive yung paniniwala nila ron sa mga kasulatan. While yung Saduseyo, talagang stricto sila, 5 lang. Yung Torah lang ang kanilang pinaninindigan. At dito makikita natin yung katalinuhan ng Panginoon kung paano niya sinagot yung mga bagay na ito. Diba? Makita natin na dito, challenge siya ng mga Pariseyo, una, sumunod sa Saduseyo, and then, nung una, yung Pariseyo, kasama niya yung mga Herodians para hulihin sila. At tinanong nga ron sabi nagplot sila na kung saan kasama ng mga disipulo ng mga Pariseyong ito, yung mga Herodians. Yung mga Herodians po, sila po yung may pagkiling doon kay Herodes, kaya nga po Herodians, sa mga Herod, lahi ni Herodes. At gusto nilang mahuli ang Panginoon na kung saan ay magkamali ito sa kanyang salita. At pangalawa naman, yung mga Saduseyo, verse 23, hindi sila naniniwala sa resurrection, sa anghel, sa mga anghel. Hindi sila naniniwala roon. Kaya tinanong nila kung alimbawa namatay yung isang babae, nagkaroon ng asawa at hanggang 7 Pero tinatanong nila, sino ba pagdating doon sa langit, sino ba yung magiging asawa talaga dito, yung magiging kapartner niya sa langit? Ano sagot ng Panginoon? Nagkakamali kayo, hindi nyo ba nakikita ang scripture? Hindi nyo ba nababasa? Samantalang sila'y tinuturing ng mga teacher of the law. Diba? Maling-mali kayo, sabi niya. Is not, sabi ganyan, have you not read what was said to you by God? I am the Lord of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. He is not God of dead, but of the living. When the crowd heard it, they were astonished. Namangha sila. Nakita nila yung katalinuhan ng Panginoon sa mga pagsaot. At hindi pa nakontento yung mga Pariseyo. May pagtatanong pa ulit sila sa verse 34 hanggang doon sa 34 hanggang 36. Sabi, yung mga Pariseyo, narinig nila na napatahimik ng Panginoon yung mga Saduseyo. Kaya humirit na naman sila. Di ba? Yung lawyer nila, yung mga iskriba, di ba, nagtanong. Sabi nga yung iskriba nagtanong, sabi,
At isa sa kanila, sa verse 35, at isa sa kanila ay tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya ay subukin. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. At ang pangalawa ay katulad dito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at mga propeta. Nakita nila na napakagaling ng pagkakasagot ng Panginoon. Kabisado niya ang lumang tipan. Kasi bata pa lang sa kanila, rabay, ay mga Hudyo, 5 years old pa lang, nag-aaral na sila ng mga kautusan, mga salita ng Panginoon. Tayo hindi, tatanda na tayo bago tayo nag-aaral, Pero hindi lang ito kasi, pag kahit na bata ka pa nag-aral, kung hindi ka ginabayan ng Panginoon, hindi mo inaral na maigi ang salita ng Diyos, maliligaw ka rin. At hindi lang yon, dahil may mga pride tayo Minsan sabihin mo, magaling ako. Diba? Ito yung tama. Ipipilit mo na yon. Pero ano ba nga ba? Pag inaaral natin ito, kanyang salita, nandun dapat yung ating kapakumbabaan dahil sino ang may akda dito, sino yung nagsalita, at bakit ito inilagay dito. At ano ba yung iniisip nung time na yun ng mga Hudyo na sino yung darating? Hindi nila pinapaniwalaan ang ating Panginoong Jesucristo na siya yung Bisaya. Ngunit ang kanilang hinihintay ay totoong manggagaling sa lahi ni Haring David. Pero kumbaga sa time natin ngayon, naghahanap sila ng isang bagong presidente na magaling. Hindi na kailangan gwapo di ba? Kundi magaling, matalino. Pero ito, hindi nila nakita. Ito yung hinahanap nila na siyang magliligtas sa kanila doon sa pagkaalipin sa kanila sa pangunguna ng mga Romano. Kung paano nasakop sila ng Assyrian, nasakop sila ng Babylonia, nasakop sila ng Medo-Persian at ng Griego. At itong huli ay mga Romano. Kaya ang iniisip nila ngayon ay, sino kaya ang darating na magliligtas sa atin na magiging hari natin para tayo ay makalaya dito sa pagkakasakop sa atin. Kaya nga mayroong Maccabean Revolt, may mga Hasmonean Revolt, yung mga ganun po ba dahil mali ang kanilang pananaw. Akala nila ganoon ang mangyayari. Nagkaroon sila ng mga rebelde, nagkaroon sila ng mga guerrilla. Akala nila ganoon. Pero tingnan natin, di ba? Ang sabi niya, thou shalt love the Lord your God with all your heart. At ito, yung pagtuturo ng Panginoon doon sa mga Hudyo, at talagang maling-mali yung mga Pariseyong iyan at mga Saduseyong iyan, mag-isang mga Herodian. Kung ating babaybayin ang mga salitang ito na binasa, tingnan yung love the Lord your God with all your heart. Doon lamang po tayo. Doon lang tayo, 37 at 38. Sabi, and he said to him, do sa teacher po, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Hindi naman po tinitwist ng Panginoon dahil sa Deuteronomy 6:5 ay strength po yung huling nilagay. Kung titingnan natin dito, this is the great and the first commandment. You, sa mga Israelita, sabi niya, you shall love the Lord your God. You shall. Hindi niya iniuutos, ipinakikita niya
na ikaw mamahalin mo. Kung ikaw ay tunay na sumasamba sa Panginoon, dahil ang kausap niya rito ay mga expert sa salita ng Diyos. Saduseyo, Pariseyo, mga expert sila. Kaya sabi niya, you shall love. Pinakikita lamang niya na kung ikaw talagang mananampalataya o naniniwala sa Biblia, na Torah o sa mga propeta, you shall. Mamahalin mo ang Panginoong Diyos. Dahil sino ba itong Diyos na ito? Siya yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Wala pa tayo. Yung sa Genesis 1, ibinigay niya na lahat ang ating pangangailangan. At panghuli, binigyan niya tayo, nilikha niya ang tao. At siya pa ang nagbigay ng buhay dito. Tandaan natin, yung mga likha niyang iba, yung first day to 5 days, sinasabi niya lang, magkaroon. While sa tao, hiningahan niya ito. Special, Yun talaga yun. Dahil ito'y ayon sa kanyang wangis. Kaya dapat lamang na you shall love the Lord your God. Love. You shall love the Lord. Paano mo siya mamahalin? Paano mo iibigin ang Diyos na ito? Sabi diyan sa verse, yung word kasing with all, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Buo, hindi kalahati. Hindi 1/4. Buo. Buong puso. Pwede ba magtira ng 1/4 lang o 1/8? Buo ang sabi. Diba? Sabi, makikita natin dito unang-una na yung love ay talagang central foundation para sundin ang lahat ng mga kautusan. Dahil yung word, you shall love. At paano mo siya mamahalin? Sa pamamagitan ng buong puso. Kung mapapansin natin dito, yung you shall love with yung you shall love the Lord your God. Sa Old Testament, ito rin ang sinabi, the Lord your God. Ibig sabihin, your relation at eksklusibo sa mga Israelita. Dahil sila lang ang minahal ng Panginoon na ganito. Minahal sila ng Panginoon hindi dahil sa magagaling sila, hindi dahil sa marami sila, hindi dahil sa matatalino sila. Minahal sila ng Panginoon dahil kagustuhan niya. Pag sinabing love, ito yung affection mo, lahat, nakasentro sa Kanya. Di ba? Yung nandoon yung paggalang mo, nandoon yung magkakaroon ka ng fear sa Kanya, pero hindi yung fear na takot ka, kundi yung fear mo ito ay nagkakaroon ka ng maingat na paggalang sa Diyos na ito, na baka siya ay masuway mo. Masuway mo siya, masuway mo ang Kanyang utos. Ito'y umaayon din. Dapat buo sa naisin natin na mahalin ang Diyos. Pag sinabing mahalin mo ang Diyos, mas mahal mo ang Diyos kaysa sarili mo. Mas mahal mo ang Diyos kaysa sa prinsipyo mo. Mas una ang salita ng Diyos. Alam mo, minsan kasi, pagka nag-aaral tayo ng Biblia, sabi ni Daniel Wallace,
danger daw na marami ka nang alam sa Hebrew, marami ka nang alam sa Greek, pwede mo na itong i-twist. Dahil matalino ka na. Kaya ang payo niya, dapat lagi kang nakadepende sa Diyos, lagi kang manalangin sa Diyos, dahil sa Kanya lahat, nagmumula ang lahat ng bagay na iyan. At maging ang talino mo ay sa Kanya rin nagmumula. Ngayon, may pagyayabang ka pa ba? Kung isipin mo, lahat ay galing sa Kanya? Di ba wala? Dahil umaamot ka lang. Umaamot lang ang bawat isa sa atin ng biyaya sa Kanya, ng gift sa Kanya. Kung ano ang ipahintulot niya sa kaunawaan mo, lahat, lakas mo, lahat yan. At hindi lamang buong puso buong kaluluwa. Ang kaluluwa kasi natin, ito yung, kung baga ito yung mga religious natin, moral, nandoon yun. Ito yung, kung baga ito yung hininga sa atin ng Panginoon. Siya ang nagbigay nito sa atin. Kaya marapat lamang na ang lahat ng pagtuon natin ay sa Kanya. Siya ang nagbigay nito para mabuhay ka. Sa bawat sandali, sa bawat minuto, sa bawat araw, sa bawat paggising mo, siya ang nagpapahintulot nun. Magyayabang ka pa ba? Siyempre hindi. Nandun yung paghingi mo lagi ng Panginoon, patawad ko, nagkakasala ako. Nandun lagi yung pagpapasalamat mo sa Kanya. Panginoon, salamat! Pinahintulot mo na buhay pa ako. Hindi lamang iyon, iningatan mo ako sa buong magdamag. At yung pagbibigay niya ng pagkakataon sa iyo na mabuhay muli sa umagang ito, sa araw na ito, ay pranasan mo ang kabutihan niya. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa ating kapwa, mas lalo na sa Diyos. Dahil lahat sa Kanya lang galing. Kaya nga, thou shalt love the Lord your God with all your heart, buong puso, di ba? Kahit na may sakit tayo sa puso, buong puso pa rin. Kahit lumalaki pa yung puso natin, shall love the Lord your God pa rin. Kahit humihina pa yung tibok ng puso mo, dumalangin lalo. With all your heart, with all your soul. Kaluluwa, soul, nepes, breathe. Sa bawat hininga natin. Kahit ano pa man yung hininga niyan. Basta't hininga, sinasabi rito na bawat bibigkasin mo, naluluwalhati ba ang Diyos? Totoo yun, minsan tayo ay may mga pagkukomiko, pero wag yung foul. Diba? At ito yung nakapagbibigay din ng aliw sa bawat isa sa atin. Kaya nga, laging maingat tayo. Wag nating gagamitin ang ating bibig sa paglait sa ating kapwa. Dahil ang bawat kapwa natin ay inanyo sa anyo nino. Inanyo ba siya sa anyo ng iyong kapitbahay? Ayon doon sa Genesis 1:26, ayon sa larawan ng Diyos. Ay totoo naman, iba-iba yung hitsura natin. Minsan nga, mabilis tayong magkasala. Makita lang natin yung hindi mo gusto yung mukha ng ibang tao eh. Sobra to ba't ganun yung mukha niya? Totoo yun. Kaya nga nandun dapat yung lagi natin paghingi ng
tawad sa Diyos. Dahil lagi siyang nakamasid sa atin. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi lamang heart, hindi lamang soul, kundi mind. Sa Old Testament, strength, lahat ng ito, lahat ng kinikit, yung mga resources mo, na iaalay mo ito sa Panginoon. Ito yung ginagawa ng mga Israelita nung time na yon. Pero dito, mind. Pagka kasi mind, nandun na yung isipin mong yon, kasama na iyon. Nang focus ba ng iyong isipan ay mapapurihan ang Diyos? Kasi siya ang magbigay sa atin ng isip. Sa bawat paggising pa lang natin sa umaga, mayroon na tayong reason. Mayroon na tayong nakakapag-isip na tayo kung ano ating gagawin. Halimbawa na lang, nagising ka. Wala kang maisip, nakatulala ka na. Gusto mo ba ganun tayo? Siyempre hindi. Kaya isang malaking pagpapasalamat na tayo ay mayroong reasoning, na tayo ay mayroong kaisipan na ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iba-iba nga lang ang antas. Pero dapat ang pangunahing layunin natin sa ating isipan ay mapapurihan ang Diyos. Magagawa ba natin ang lahat ng ito sa ating sarili? At siyempre hindi. Pero ito yung duty ng Israel na sinabi ng Diyos sa Deuteronomy 10:12. Sabi, "And now Israel, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord your God, to walk in His ways, and to love Him and to serve Him with all your heart, with all your soul." Nagbago ba ito? Sila na bansang pinili, nagbago ba ito sa panahon natin ngayon na sinasabi natin na tayo'y mananampalataya? Nagbago ba ang mga bagay na iyon? Hindi. Dahil ang gumawa ng tipan na ito ay the Lord. Sino ba yung Lord na ito? Yahweh. Siya yung covenantal Lord. Siya yung nakipagtipan doon sa mga Israelita, at siya rin ang nakikipagtipan sa atin ngayon. Yung word the Lord, curious na translate ito kay Lord Jesus Christ. Yun din ang tawag sa Kanya. Iyon ang duty nila noon, at ito rin ang duty natin ngayon. Magagawa ba natin na mahalin? Magagawa ba natin na sundin ang lahat ng iyon? Hindi. Diyos din ang may gawa. Sabi niya rito, inuutos niya, therefore, sa Deuteronomy 10:16, therefore, circumcise your heart and not to be stiff-necked any longer. Tuliin yung mga puso natin, ano? Pero kaya pa rin ba natin yan? Pero it's command. Sa Jeremiah, mayroon doon na sinabi, di ba? Na kung saan ay sa Ezekiel 26:36, basahin lamang po natin sandali yun para mabigay, nakita natin na talagang ang Panginoon ang siyang gumagawa nito. Sabi sa Jeremiah 36:26-27, hindi na ito pagsisircumcise,
bagkus bibigyan niya tayo ng puso. Sabi, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Sino ang may gawa? Pangako niya ito. Pangako niya ito noon sa kanila at ito'y tumatagos hanggang sa atin ngayon. Hindi ka nakakasunod sa Panginoon dahil sa kagustuhan mo. Nakakasunod ka sa Panginoon dahil binigyan ka ng bagong puso. At hindi lamang iyon, nandoon ang patuloy na paggabay ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Yung word niya, di ba? I will put within you and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Di po ba siya may gawa? Wala tayong gawa. Ang gawa lang natin, magpasakop tayo sa Panginoon, sumunod sa Kanya, at malaging magpasalamat na nasusunod mo siya. Ang tanong, minamahal mo ba ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip? Siyempre, sagot natin, oo. Hindi man, pero ito'y utos sa atin. Iniisip natin, nagpipilit tayo, dumadalangin tayo sa Diyos na mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Ito ang naisin ng bawat isa sa atin. Walang ayaw nito, kundi ang bawat isa ay gusto ito. Kaya nga, idalangin natin na nawa ay patuloy na mapangyari iyon sa atin, na mahalin natin ang Panginoong nating Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Nawa, ang bawat isa sa atin ay gayon. Pero ano ba yung command na ito na dapat nating sundin? Yung tinalakay natin diyan, yung sa verse 38, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ang buong puso at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Pero ano ba yung nakapaloob doon? At yung pangalawa, ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Hindi mo maiibig ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili kung hindi mo magagawa yung una. Doon po sa Exodus 20 at Deuteronomy chapter 5, yung Deuteronomy chapter 5 po kasing ito ay review ng 10 utos na ibinigay doon sa Exodus 20. Exodus 20 chapter 20 chapter 20 verses 6 hanggang 15. At dito naman, yung 10 utos ay ni-review. Kasi sa Deuteronomy, mga bagong henerasyon na naman ito. Yung mga tatawid doon sa Ilog Jordan. Sabing ganyan, tinawag ni Moses ang buong Israel at sinabi sa kanila, pakinggan mo, Israel, ang mga tuntunin at mga batas ng aking binibigkas sa inyong mga pandinig sa araw na ito. At dapat ninyong matutunan ang mga ito at maging maingat sa gawa ang mga ito. Ang Panginoong ating Diyos ay nakipagtipan sa atin sa Horeb. Ang tipang ito ay hindi ginawa ng Panginoon sa atin
sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na naritong buhay sa araw na ito. Ang Panginoon ay nakipag-usap sa inyo ng sumukhaan sa bundok mula sa gitna ng apoy. Ako'y tumayo sa pagitan ninyo, verse 5:5, at ng Panginoon, ng panahong iyon, upang ipahayag sa inyo ang salita ng Panginoon, sapagkat kayo'y natakot dahil sa apoy, hindi kayo umakyat sa bundok ng sa bundok. Kanyang sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Ito yung intro niya. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Ibig sabihin, niligtas muna yung mga Israelita. At ano yung pangunahing utos? Ito, ako ang Panginoon mong Diyos. Ay, yung verse 6 yun. Ito yung pangunahing utos. Unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Kaninong harapan na hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko? Maging yung sarili natin. Minsan, hindi natin napapansin. Minsan, dinodiyos na natin yung ating sarili natin. Di ba? O yung iba man, minsan meron tayong pinagtutuunan ng pansin. Minsan ito na yung nagiging Diyos natin. Kaya, ingat. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Nasaan ba ang Diyos? Nasa lahat ng dako. Tanaw niya, maging ang ating isipan, alam niya, ating isipan, ang ating mga balakin, alam niya lahat yan. Wala tayong maitatago sa Kanya. Ikalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang nasa itaas sa langit o sa ibaba sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Yun yung pangalawa. Huwag kang gagawa. Minsan hindi lamang mga ribulto, bagkos maging sa isipan natin ang sinasabi rin dito. Ikatlo, huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos na panibuguin na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang hanggang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na sadinlahi nang napupuot sa akin. Iyon yung sinasabi niya kaugnay doon sa pangalawang utos. At yung pangatlo, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ituturing ng Panginoon na walang sala ang gumamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya, ingat tayo sa paggamit sa salita o sa pangalan ng Diyos. Huwag natin din siyang ipapangako. Sino tayo para ipangako ang pangalan ng Diyos? Kaya, ingat tayo. Huwag na kaya itong pang-apat. Ito yung first tablet, kasi dalawa yung tablet na sinulat ng Panginoon ng kanya sariling kamay. Unang tablet at pangalawang tablet. At ito po yung pang-apat na sinasabi ng Panginoon doon sa Matthew 22:37 na Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Ito po yung panghuli
Ika-4, doon sa first tablet. Ipangilin mo ang araw ng Sabat at ingatan mo itong banal, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ano ba yung Sabat? Sabi rito sa English, observe the Sabbath day to keep it holy as the Lord your God commanded you. 6 days you shall labor and do all work, but the seventh day is Sabbath to the Lord your God, or you shall not do any work. You, your son or your daughter, or your male servant or your female servant, or your ox or your donkey, or any of your livestock, or the sojourner who is within your gates, that your male servant and your female servant, and rest as well as you. Sabat. Sabihin, araw ng pananambahan. Pero mahabakin na naman ang Panginoon sa atin. Kung meron talagang kailangan tulungan sa araw ng linggo, tulungan. Halimbawa, ikaw naman din ay may trabaho na talagang pinapapasok ka ng mga boss mo, wala kang karapatan. Naunawaan ng Panginoon yun. Ganun niya tayo minamahal. Siya lang ang may pangunawa nito sa atin. Ito yung 4. Ito yung thou shall love the Lord your God with all your heart. Ito yung sinasabing dakila, una at dakilang kautusan. Ito yun. Ito yung mga utos na kanyang sinabi. At yung pangalawa, sa susunod na po yun. Di ba napakaganda? Na nauunawaan natin kung ano ba yung thou shall love the Lord your God with all your heart. Ano ba yung mga kautusan? Ano ba yung mga nandito? Hindi ka pwedeng magdahilan sa Panginoon. Alam niya ang iniisip mo. Pupunta ka lang ng SM, di ba? Punta ka lang kung saan-saan eh. Ipagpapalit mo sa araw ng pananambahan. Pero kung kinakailangan punta sa SM, bibili ka ng gamot, pwede naman. Ganoon ka maunawain ng ating Panginoon. Ang tanong, kaya ba natin sundin yung 4 na iyon sa ating sarili? Hindi na naman. Sa habag niya lamang, sa kanya lamang pagmamahal na nakakasunod tayo. Kaya nga tayo ay marapat lamang na laging umamot ng habag sa kanya at patuloy na siya ay pasalamatan natin sa bawat pagdilat ng ating mata, maging sa ating pagtulog. Sa ating pagtulog, hindi mo alam kung buhay ka pa kinabukasan. Dahil kung hindi ka na mabubuhay kinabukasan, di mo na rin alam yun. Katabi mo na lang nakakaalam. Kaya, nandoon sa lahat, unahin natin ang Panginoon. Ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at kaisipan. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin. Muli, dakilang Diyos na sumasalangit, narito kami nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan mo sa amin, O Diyos. Na pagpapaliwanag mo ng iyong salita, na tunay lamang na ikaw ay siyang aming ibigin. Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at lakas. Ngunit mangyayari lamang po yun, Panginoon. Kung kami ay sasamahan nyo, gagabayan nyo, at patuloy na huhubugin nyo ang aming puso, kaluluwa at isipan. At sa paggabay ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.